Pinapaatras na ng MNLF Miswari faction ang puwersa ni Ustad Javier Malik mula sa mga natitirang kuta nila sa Zamboanga City. Galing daw mismo ang utos kay MNLF Founding Chairman Nur Miswari. Ang kaso, hindi nila makontak si Malik at anila mukhang wala siyang balak sumuko. May news to go si Emil Sumangil, exclusive. Ang verbal instruction daw ni MNLF founder Nur Miswari sa kanilang spokesperson na si Reverend Absolom Cerveza nang magkausap sila sa telepono. Tawagan sa lalong madaling panahon ang commander ng MNLF na lumusob sa Zamboanga City na si Ustad Javier Malik. Inuutusan daw ni Miswari si Malik na mag-stand down o paatrasin na ang kanilang puwersa at huwag nang makipaglaban pa. Pero ang problema, hindi na raw makontak ni Cerveza si Malik maging ang ibang commander ng MNLF na nakikipagbakbakan sa Zamboanga City. This might be the darkest episode in the history of the MNLF. Sa takbo ng sitwasyon ngayon, nangangamba si Cerveza na lalong dadanak ang dugo. Pag alis nila ng bahay to go to a jihad, to go to a war like this, they do not expect to come home alive. Nakapag-text pa si Malik kay Cerveza. Sinabi raw nitong handa na sila anuman ang mangyari sa Zamboanga. Humiling din daw ito ng panalangin para sa grupo niya. Sa abot daw ng kaalaman ni Cerveza, batid ni Miswari ang gagawing pag-atake sa Zamboanga. Pero hindi niya alam kung sino ang nag-utos kina Malik. Tinawag niyang hardcore ang mga tropa nilang nakikipagbakbakan ngayon. Walang binayaran at taos sa puso ang pakikipaglaban. Pero ilan sa mga sumurrender at inarestong MNLF sa Zamboanga nagsabi na pinangakuan raw sila ng 10,000 piso para mag-rally sa Zamboanga City. Nais daw ng MNLF na muling makipagdialogo sa pamahalaan para manumbalik ang kapayapaan. Handa rin daw nilang harapin ang kasong isasampa laban sa kanila. At bago matapos ang aming nagbigay na mensahe ang tagapagsalita ng MNLF kay Malik at sa iba pa nilang kasamahan. I have been trying to get in touch with you to prevail on you to give peace a chance. Mula dito sa Banga, South Cotabato, Emil Sumangil, GMA News.